mas malakas kumpara sa pangkaraniwan. Ganyan isinalarawan na ang pambobomba ng tubig ng China dahilan para umano masira ang isa sa resupply ship ng Pilipinas at ikinasugat pa ng 5 sakay nito. Ayon po yan kay Vice Admiral Alberto Carlos na sakay mismo ng inataking barko. Mula sa Puerto Princesa sa Palawan, nakatutok live si Joseph Moro. Joseph? Mel, nasaksihan nga mismo nitong si AFP Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos yung pangwo-water cannon ng China sa resupply ship ng Pilipinas sa kahapon. At sakay siya kasi mismo dun sa unay sa May 4 na pinagtulungang bombahin ng tubig ng 2 China Coast Guard ay kinasugat ng 4 at itong si Vice Admiral Carlos ay nagkaroon din ng mga maliliit na sugat sa kanyang kamay. Nung una isang barko lamang ng China Coast Guard na nangwo-water cannon sa resupply ship na unay sa May 4 na papunta sana ng Ayungin Shoal para dalhan ng supply ang mga sundalong naka-assign sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Pero ilang milya na lamang layo mula doon, pinagitnaan nito na naglalaki ang mga barko ng China Coast Guard. At maya-maya, 2 barko na ang bumomba ng tubig dito. Sa pool, ang unay sa May 4. Sa drone shot ng Philippine Coast Guard, kitang-kita ang pagtama ng tubig sa mismong barko. Sa gitna na talaga tinatamaan yung ating dati pahapiyaw lang, ngayon hindi na. Sa gitna na talaga. Nagtutulungan at itong isang Chinese Coast Guard vessel, hinaharangan tayo para hindi natin makita yung nangyayari sa likod. Sa lakas ng tubig, aakalain mong lulubog na ang unay sa May 4 pero nakawala pa rin ito. Sa loob ng unay sa May 4, kita ng mga sundalo ang paghampas ng water cannon sa mga salamin ng bangka. Habang papalayo, dinikitan na ito ng BRP Sindangan. Sir! Anong mga damage, sir? Bintana sira! Bintana sira! Ano pa, sir? Tinasok kayo sa loob? Basag ang mga bintana sa harapan ng UM4. Ang lahat ng yan nasaksihan mismo ni AFP Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos na nasa loob ng unay sa May 4. Sugatan ng 4 na tauhan ng UM4 dahil sa mga tumamang basag na salamin. Nagtamo rin ng maliliit na sugat sa kamay si Vice Admiral Carlos. You must off your curse and leave immediately, or I will take further action, and you will bear full responsibility for all the consequences. Over. 5201, this is 4407. We are attending a wounded personnel inflicted by your vessel. Over. Nagbaba ng medical team ang BRP Sindangan para gamutin ang 4 na nasugatan tauhan ng RORE mission sa UM4. Pero bantay sarado pa rin ang rubber boat at binawaan pa ng lancha ng China Coast Guard. Bago ito, Kuya, pumaskas tayo. nakailang beses nagsagawa ng dangerous maneuvers ang China Coast Guard hanggang sa magdikit ang BRP Sindangan at isang China Coast Guard ship. Umatras saglit ang barko ng China tapos umabante na naman. Akala namin ibabangga ito ulit. Kita ang marka ng fender sa Sindangan bagaman wala naman itong UP. Kung hindi naging maagap yung ating Coast Guard sa paglalagay ng fender dito sa gilid ng BRP Sindangan, ay baka mas malala pa yung nangyari doon sa pagsalpok nitong China Coast Guard 21555 dito sa BRP Sindangan sa tangkang paghaharang ng mga UM resupply ships natin papunta sa Ayungin Shoal. The Philippine Coast Guard personnel are really doing so much effort to prevent the collision towards the vessel. And the Chinese Coast Guard personnel are just standing there and taking video. So it means perhaps that it was deliberate on their part. They don't really care whether there would be a collision. But for the Philippine government, we are preventing such collision. Paliwanag pa ng Philippine Coast Guard, kahit gusto nilang protektahan ang mga resupply vessels, hindi na halos magawa dahil sa pagharang at dangerous maneuvers ng China na makailang beses pang nangyari. For every Coast Guard vessel, our concept of operation is that one Coast Guard will escort one Unay sa May.
And based on our experience for the past so many months already, the concept of operation for the Chinese Coast Guard is for them to separate the Philippine Coast Guard vessel from the resupply boat. Hindi na tumuloy ang UM4 papuntang Ayungin Shoal pero ang unay sa May 1, matagumpay na nakapasok sa Ayungin Shoal. Ineskorta naman ang barko ng Philippine Navy na BRP Gregorio del Pilar ang unay sa May 4 at BRP Sindangan pabalik ng Palawan. Pagbalik sa Palawan, ipinakita ni Carlos ang napinsala sa UM4. Parang mas malakas yung this time from the previous water cannon. So talagang tinarget nila yung Anong intention mo, sir? to stop us from entering the shoal. It's still illegal and irresponsible actions. Sir, wala namang intention to sink? So far wala naman ako napansin na intention to sink, just to disable kasi ang target nila is the bridge and the smokestack para maano yung engine natin. Like they did doon sa ML Kalayaan. Ayon pa dito kay Vice Admiral Carlos Mel, ay nauubusan na siya ng resupply ship na ipapadala sa mga RORO mission natin dahil yung dalawa, yung unay sa May 2 at ML Kalayaan ay sira pa rin dahil sinira pa rin ito ng China. Mel? Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro.